Hello, everyone. Let's look at the past and live the present with a sip of wine here on Rewind. And we all know naman sa lahat ng listeners natin, no, that, grabe, parang ang kapal na mukha akong sabihin to, but it has been in a way a home for pop culture aficionados and fans to get to know stories behind the scenes of our favorite TV shows and movies. Tapos, di ba, we often invite series creators, which we call our rewind icons, para magkwento tungkol sa mga paborito nating programa at pelikula na talaga namang tumatak sa atin. And this time, we are dedicating this whole season to a special series which we call Rewind Director Scott. So obvious naman sa pangalan kung sino ang mga iimbitahan natin at makakausap. And for our opening salvo sa ating Director Scott season, sobrang blessed tayo kasi siya ang nakasama natin. Grabe, parang ang tagal ko na tong pinangarap. Nakikita ko lang siya dati sa press con ini-interview pero yung talagang makausap ng ganito about his TV shows na talaga namang naging paborito natin, eto na, malalaman na natin ang mga stories behind that shows, telefantasias, and superhero series na kanyang dinirect. At yan ang mga pag-uusapan natin this afternoon, kung ano oras man kayo nakikinig. So let us welcome, wag na nating patagalin, here on Rewind, Direct Dominic Zapata. Hello, Direct! Hi, Jim and hi to all your Rewind viewers. Grabe, Direct. Super thank you, first of all, for saying yes. Of course, ikaw ba? May humihindi ba sa'yo? Grabe, Hindi dahil Direct. sa takot sa'yo, ano lang. Meron, charot. Ah, Meron. Pero thank you, Direct, kasi syempre it's an honor na, yun nga, ever since na nagsimula ako manood ng TV talaga, ilan sa mga shows mo talaga, or most of them, I guess, ako man, ay part na talaga ng pop culture experience ko. What more pa, lahat ng mga listeners natin, di ba? Especially the loyal kapusos. Dahil halos lahat ata ng top rating shows ng GMA ay pati kayo, kung di man kayo yung main director, di ba? hmm. So, with that direct, syempre bago natin pag-usapan yung mga shows that you directed, no? Gusto din naming malaman, paano po ba talaga kayo nagsimula in the industry? Ano yung mga first projects? Or paano kayo nag-plunge into this? Okay, sa industry kasi, maybe kailangan may idea rin sila no, kung anong klase ang background ko. I have humble beginnings, pero yung parents ko understood the value of education. So, ayun, nung pagka-graduate ko, nakapag-aral naman ako ng ano, natapos ko yung college. And then when I graduated, actually hindi ako nagsimula sa TV. Nagsimula ako sa because I took a double degree major in college, one in communication arts and one was in marketing management. Eh nung nag-practicum ako nun sa marketing management, yung practicum ko sa FedEx. Um, Nung kinuha ko ng FedEx, nung nag-practicum ako sa FedEx, inabsorb na nila kaagad ako. So before I graduated, nakakapagtrabaho na ako. So unlike some people na naririnig ko na uuso ngayon, meron daw gap year pagka-graduate nila. Sa generation namin, no, there's no such thing na ganun yung gap Yeah. year. Yung trabaho na kaagad. Hindi nga dahil gustong-gusto mo na, alam mong kailangan mo nang gawin yun. So, nagtrabaho na tapos para makatulong sa parents as if nakatulong naman ako kasi sobrang liit na sweldo ko. And then after dun sa kumpanya and after siguro I think almost mga 9 months, si Direk Mark Reyes who was also kasabayan ko siya nun sa school, sa college. Sabi niya, tigilan mo na yung trabaho mo na yan. Maganda tayo, mag-production tayo. Nakahanap ako ng producer. So we were doing stuff like parang kung ano nung trabaho lang. Ako kasi nagsimula ako, I really didn't have any focus. So dun sa mga nanonood dyan, who are still in college siguro, ganyan, or still in high school, it's okay. It's okay na hindi nyo pa alam yung gusto ninyo. In fact, sometimes it could even be a blessing kasi it keeps your eyes peeled for whatever opportunities at saka hindi ka masyadong namimili. So mas malaki yung pagpipilian mo. Whereas minsan kapag masyadong focus ka sa isang bagay, you tend to not see yung, ay, pwede palang naging magaling ako dito sa ganitong trabaho na to or dito ito pala dito ako magaling. Pero wait, sorry. Babalik ako dun para masagot yung question mo, no? Tapos no, nung first part na yon, doon kami gumawa ng kung ano namang show. Doon namin na-discover ang isa sa mga discover namin si Mylene Dizon. Okay, she was hosting a show called Kada on Channel 5. I wasn't working for Channel 5. It was just a producer who was buying airtime from Channel 5.
After that, nagkaroon kami ng iba mang mga stints. I was given a chance to work with a woman named Monique Villonco. She's the daughter of Armida Sigion Reyna and mother of Chris Villonco. So, malaki rin natutunan ko doon. So, another life lesson yun. You will meet people in your life who will be very important sa buhay ninyo. Pero during that moment, hindi nyo alam yun. But you always make the most out of every moment that you have. Sorry, in college also pala, meron kami mga professors na nakatulong rin sa akin. Tapos, one of them, si Ai Magpayo, eventually, naging ninong namin na he's from Lasal. Ang laki rin na itulong namin. Hindi lang sa akin, mas lalo na kay Kit as a writer. No, kasi writer si Kit. Tapos noon, ang next big break ko noon was um, sa Viva. Nag-work kami sa Viva noon. Tapos, nag-pitch si Direk Mark Reyes ng show called Thank God It's Sabado Ayan na. or TGIS. Um, ang pinagsulat niya noon, si Kit Villanueva. Um, Magkakaibigan kami noon. Kit Villanueva eventually becomes my wife. Like in the Yes. distant future. Pero noon, hindi namin alam yun. Um, nung first na TGIS, since I was familiar with a lot of things, no, hindi ako kaagad director yun. I was what we probably call today an associate director or a second unit director. So ang ginagawa ko nun sa TGIS, dun sa Bachelor, Bobby nila Angelo, was I would shoot some of the scenes with one camera setup. Tapos, um, gagawin ko yung mga music videos noon. Also, yung may mga, it breaks into a music video. Wala, nung panahon kasi yun, hindi mo pa kailangan magbayad ng royalties. So kahit anong music na gagamitin namin, gawin to a music video. I was also, medyo may kaalaman ako ng sa editing. So ako nag edit ng show, ako rin nag edit Oh. nung show, at saka of course, the music videos that I Yeah. took. Tapos, ako rin gumagawa ng musical scoring nun. Again, wala pa akong binabayaran na royalties nun. But, kasi wala rin naman akong pera nun. Kung ano lang meron nun, nakakaset tape pa nga yung iba nun. Tapos magsising. Tapos, ang alam ko nga, wala akong sweldo nun as na musical scorer pa yata. Parang wala pa yata akong budget nun. Pero gusto ko lang ako yung gumagawa nun. Medyo sa school kasi nasanay ako na ako yung control. Ginakontrolado mo lahat. Tapos, nag-iilaw nga rin pala ako doon. Lalo na kapag, hindi ako yung main na nag-iilaw, pero Yeah. kunwari may bagong pasok na artista, tapos iilawan ko para, as a director kasi tinitignan ko kung ano yung features ng tao na to, tapos kung paano ko pagagandahin yun using lighting. Pero ang totoo niya, hinahanap ko talaga yung mga kapintasan ng tao every time nakikita ko yon. Hindi dahil gusto ko silang to put down, pero alam ko yung iiwasan ko. So I will Yeah. light it a certain way. So, tapos noon, nagkaroon ng pagkakataon, because I was doing all these odd jobs. It was in Viva, no? Bigay sa akin ng break si Veronique Del Rosario. Veronique Del Rosario asked me one question, sabi niya. Kasi naging magkakaibigan na kami. Veronique Del Rosario, yun, may laki rin ng utang na loob ko doon. Kasi magkakaedad kami. We kind of became friends. But she was also my producer. Tapos sabi niya, Dominic, ano ba gusto mong maging? Sabi ko, boss, ano gusto mong maging? Okay naman ako, boss. Hindi, ano gusto mong maging? Kasi she knew I was doing all these things. Sabi ko, Miss, gusto ko lang maging masaya. And hindi ako nagpapatawa noon, I wasn't even being philosophical. That was really how, ginagawa ko to, masaya na ako dito. Yun yung iniisip ko. Then she said, gusto mo mag-ilaw, ganyan, Sabi, yun nga, sabi ko, gusto ko lang maging masaya ako. Sabi, mag-direct ka kaya? So, sinabi niya kay Kit, magsulat ka nga. Tapos sabi niya, magsulat ka, tapos ipadirect natin to kay Dominic, isang episode ng Mikey. It was a show ni Mikey Cojuangco, tapos puro siya. It was an Yeah. anthology tapos every week, iba yung storya. So, meron one episode, one shot. Tapos, kinuha rin na yata ang artista nun, si Bobby tsaka si Red. Parang ganun eh. And then, one thing led to another. Parang pumasa naman yung trabaho ko. I'm sure if I watch it now, cringe yun. Kung merong kopya nun somewhere, magiging cringe sa akin yun. Pero I shot it. Of course, I edited it. Ako rin nag-score.
Tapos pinasa, inere na yun sa GMA. Tapos, after a few months yata or a year's time, ano sabi sila, may gagawa na raw ng second batch ng TGIS. Mhm. Tapos, I remember clearly sa akin sa TGIS, ang ano kasi nun, yung umaangkla yung, naka-anchor yung barkadahan. Of course, equal billing naman yun eh. Pero yung parang, kumbaga yung alpha male kasi nun, si Joaquin Torres, played by Bobby Andrews, si Joaquin. Tapos yung love team niya nun, si Peachy, si Angeli De Leon. So yung Joaquin Torres, played by Bobby Andrews, dun sa second batch, he will have a brother, Pinsan. a peanut brother tuloy, pinsan. Um, ang pangalan ng Iñaki Torres. So kahit buo na yung storya, buo na yung cast, bitin yung Iñaki. And we knew that was crucial. Hindi pwedeng yung basta lang kami mag-cast ng kung sino as Iñaki. So medyo matagal yung proseso na yun. May mga in-audition, mga you Oh. know, hindi mapasa. Tapos I remember it clearly. I was at the gym. Nag-page sa akin. Dun sa mga hindi po nakakaintindi nun, there used to be a piece of technology called pager Grabe. before. It predates the cell phones. Okay? So, Yeah. yan. Makikita mo lang yung message tapos tawagan mo na lang kung sino man yung nag-message sa'yo. So, nag-message sa akin direct, meron na tayong Iñaki. So, tinawagan ko si Boss VR, si Veronique, sabi ko, Boss, ano to? Direct, meron tayong Iñaki. Ito yung linya ko sagot sabi meron tayong Iñaki. Sabi ko, may Panama ba yan kay Patrick Garcia? Kasi parang yun yung, Oh yeah, kasi yung gimmick nun, siya na yung medyo headliner. Siya yung gwapo, di ba? oo, Parang, tsaka oo. pogi-pogi siya nun. Tsaka uso yung looks rin ni Patrick nun eh. Yeah. Sabi ko, may Panama ba yan kay Patrick Garcia? Tapos sabi sa akin, direct, mas gwapo to kay Patrick Garcia. Ang sagot ko, andyan na ako. Taga-Pasay ako. Drive ka agad ako, punta ng QC. Pagpunta ko, two guys were there. Magpinsan sila, sinamahan ng pinsan. Yung nag-audition talaga. Yung, yung pinsan, iba-iba kulay ng buhok. Tapos, yung nag-audition talaga, ano eh, may ugali, gumaganyan na. Kaya ganun lang. Oh. Ganun, ganun. Pero kala mo, naliligo sa gatas. Ang kinis. Direct, ito po si Jose Sixto Dantes, si Ding Dong Dantes. Siyempre, yun Yeah. po, sinabi, Ding Dong Dantes, okay, hi. Ay, mabait, mabait, pero medyo reserved. Tapos, ganun nga ng ganun. Ganun ng ganun. Dali, pero sabi ko, gwapo to. Kasi, sakto pa, ang pinaka-pogi siguro sa mundo na si Leonardo DiCaprio. Oh Dead ringer si, yeah. dead ringer si, ano nun, si Dong. Tapos doon, paano panahon pa na yan, sabi parang may Dingdong Avanzado kasi na singer. So parang kailangan isipan muna ng ibang pangalan to kasi parang pag sabing Dingdong, isipin na kaagad si Yeah. Dingdong Avanzado. Um, so, ayun. Nung simula yata ang pangalan muna niya, Rafael, yes. Rafael Dantes muna ang tinawag kay Dingdong. Tapos parang di rin nakatiis, eventually nag-ano na siya nag-evolve na binalik na yung Ding Dong, carry na niya, ganyan. So, parang hindi na iisipin si Ding Dong Avanzado kasi sikat na Mhm. rin si Ding Dong Dantes, ganun. Ayun, one thing led to another. Tapos nagkaroon na kami ng doon din ang galing si Ann Curtis. Yes. She was what, maybe all of 15, 16 maybe, ganun. Tapos bumibisi-bisita nun sa set yung kapatid niyang bata. Eventually, makikilala siya ng publiko as Jasmine Curtis. Uh, ayun, it was ganun katagal na yun. Tapos, umalis na ako sa Viva, nag-GMA na ako nun. Kasi yung GMA. sorry, yung TGIS was produced by Viva Television. Yes. So, ayun, tapos naging sa GMA na ako directly nag-work after. Ayun, Mhm. and then, ayun.
Ano ba mga ginagawa ko nun? The rest is history. Charot. The Mamaya rest is direct, history. puntahan natin ang mga ginawa mo sa Sige. GMA. Pero ang galing kasi, papunta na nga ako syempre. Yun naman ang una talaga nating pag-uusapan, no? Dahil yun naman talagang phenomenal, which will celebrate its 30 years this year. Alin? TGIS, di ba? 30 Grabe, years 30 na ba years yun? na yun? Nakakaloka ang bilis, ah. I mean, at least for the first batch. Pero, ang galing direct, ngayon lang namin nalaman yun kasi ang alam ng lahat talaga, ikaw nga naman yung musical scorer of the first batch. Pero hindi namin Oo. alam yun na ang dami mo palang roles then, or Yeah, hats that you were marami. wearing. Kung alin-alin. Kasi ano eh, I come from that generation, yung wala kang hindi ang trabaho. Mhm. Because my dad kasi, um, ano kasi naging working student kasi nga hindi naman kami hindi kami I don't come from like a rich background. So my dad was forced to become working student. Tapos sabi nga hindi mo alam kung gaano nakakahiya magtrabaho in a canteen ng parehong eskwela mo, pinagsisilbihan mo yung mga klase mo. Tapos when he graduated, finally graduated from college, I think nag-ano pa siya nun eh, nag-janitor muna siya, tapos nag-messenger sa bangko, tapos eventually he made his way up hanggang naging manager siya. Kaya ako, nung binibigyan akong, if there's an opportunity na merong job na makukuha, I take it kasi nakakahiya naman sa magulang ko na hindi namimili ng trabaho. So, kung ano yung trabaho ang bigay sa'yo, blessing yan, tanggapin mo. Ganun na. Yeah. Kaya lahat tuloy natutunan kong gawin. Pero direct as musical scholar, kasi syempre tumatak talaga yung theme songs ng Mhm. love teams ng first batch, especially It Might Be You, di ba? Yes! Ni Peachy tsaka ni Joaquin and that famous ice cream scene ng episode 7. O di ba alam pa natin kung anong Wow! episode. Talaga? Alam mo yun? So direct, It Might Be You was your first choice kasi pinag-uusapan nga namin yan ni Miss Kit na nag-guest siya dito talking about TGIS. Tapos sabi niya si Dom na lang tanongin mo kung bakit It Might Be You kasi kayo yung nakakaalam. Pero ba't nga ba It Might Be You yung napiling kanta for that? Tapos instrumental pa yun na parang piano lang. Ano kasi yan, para sa hindi nakakaalam, nung ginamit namin yung It Might Be You sa TGIS, luma na rin siya noon that time. Pero hindi pa nauuso noon yung maglumang tugtog na naririnig mo. Hindi uso yung panahon na yon. Pero, Mhm. um, ang kami ng kuya ko, we like music because my mom kasi she's a musician, tumutugtog siya sa simbahan, mga kanta kami sa simbahan. Gusto namin yung mga lumang kanta na yon. Tapos sabi ko, I like this. Gusto ko mahalaga sa akin yung opening riff eh. Dan, 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 dan. Yeah. Na, 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 na. Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na. Bago pa pumasok yung lyrics. I'm not the type na yung makikinig agad sa lyrics. Kailangan mahuli mo muna ako dun sa tono mo. Pag nahuli mo ako sa tono, pakikinggan ko yung lyrics. Baka. Pero mahalaga sa akin yung tono, yung tema, yung instrumento, gitara ba to, piano. May sariling boses yun, yung bawat instrumento because I play the violin kasi pala. I play the orchestra Ah. sa Lasal. So may familiarity ako doon. Tapos ang mami ko rin tinatrain kami lagi doon. So, oh, you should know kung ano yung instrumento na yun naririnig mo. So gusto namin ng kuya ko yun. Tapos sabi, di ginamit ko. I remember, tapos sumikat. Tapos ang kuya nainis sa akin ng kuya ko. Pero of course, he doesn't hate me. Pero parang, bakit mo ginamit? Ngayon sikat na. Kasi he wanted to gatekeep it. Parang he just wanted Ah. everyone to forget that song. Tapos it's our little parang little secret treehouse siguro ganun. Secret place in the world na parang Yeah. tayo lang pumupunta dito. Hindi natin pwedeng invite yung mga ibang tao dito kasi secret place nga natin to. So, hindi ko pa alam yung word na gatekeeping. Siguro in a way we were wanting to gatekeep things that we liked before. Tapos, nagustuhan naman ng mga tao, parang I started pulling out all of these other songs na nandun din sa mga, wala pa namang playlist nun eh. Pero yun nandun lang sa memory mo na gusto ko yung kanta na to. Wala nga akong sariling kopya kaagad eh. So, kinailangan ko pang bumili ng CD, ganun. Dati kasi hindi accessible yun. Tapos bibili ka pa ng CD. As opposed to children ngayon, you could get like a subscription to Spotify. Dati bibili Yeah. ka pa ng CD na 395 yung pinakamura na mabibili mo na CD na Yeah. locally pressed.
yung CD, 395, and you get what? Maybe 15 songs. 20 ang swerte mo na nun. Tapos sa 20 songs yun, hindi naman lahat gusto mo nandun sa album eh. Pero nabuhunan ka doon. Tapos, yun na yun. Tapos na yung 395 pesos mo. Bibili ka ulit na ano. So, ang dami mong CDs dati. Um, Kaya parang siguro, kaya ginigate-keep rin siguro noon eh. Kaya kasi ganun. Pero doon nga pala, bago ko makalimutan, gumawa ng ano, ng playlist si Kit ng ano, sa Spotify niya ng mga Yeah! ginagamit sa TGIS. Nabanggit ba niya yun? Yes, tsaka ano, naka-follow ako doon direct. Pag gusto Talaga ko, ba? ano, yun ang... Tinulungan ko siyang buuin yun. Sabi ko, ano pa ba yung ginamit mo? Ito. Kasi, that time kasi nung binubuo niya yun, wala ako talagang alam sa ano eh. Alam mo ba, Jim, pinagkaroon lang ako ng smartphone ng 2020. Oo, Kasi direct. Sinasabi mo nga yan before, naalala mo yung ano, di ba may issue yung alias Robin Hood dati, tapos wala kang kaalam-alam na viral tama, na siya sa oo, social kausap nga pala media. kita noon. Oo, Kasi wala kang tinitira. wala, iPad lang yata ang meron ka, pero walang social Or media for emails. your emails and scripts, di ba? Yan, galing mo. Galing na memory mo. Naalala ko yun. Kasi parang nagulat nga, oo nga, direct, wala kang social media. Parang wow. Kaya Kita mo na, ano, yes. 'di ba? At least ngayon Labas na direct may rin ano pala. na, Oo, smartphone na. kailangan eh. Nangyari yun noong Mhm. pandemic, hindi ako makapasok sa mga kunwari grocery kasi may QR code. Oh yeah. Mm. Hindi alam, fill up ng form, di ba? Yan. Okay, so yun lang yung ano tidbit no ng batch one talaga kasi yun nga tumatak talaga yung It Might Be You na scoring, not only the song pero basta direct meron kayong ginagamit niya na piano na baka kayo rin ang tumugtog nun na ang ganda-ganda niya pakinggan. May piano version nun. Yung instrumental version niya. Yes. Instrumental version. I Yun. forget sino na yung artist nun. Ah, so meron talagang ganon. No, nahanap ko yun. I would spend, ewan ko, inabot nyo pa yung music. Ano yun? Music one ba yun? Music one? Parang Mhm. Tower Records natin. I'd spend siguro hours and hours there researching for more songs. Kasi lalo na nag-batch 2 yung TGIS, ay hindi ko na pwedeng gamitin yung ano, yung mga kailangan may identity yung music kasi nung ano nung Yes. first batch. So I needed younger songs. Tapos um yung alam mo yung kantang I don't wanna wait for love Yes. sa Dawson's Creek. Yes. Kita mo, yun ang sasabihin ng mga tao, Dawson's Creek. Pero I swear, nauna namin ginamit sa TGIS yun kasi nahanap ko na siya before. Tapos sasabihin, ay, ginagaya ng ano yung Dawson's Creek. Galing. So talagang binonggahan nyo ang research direct ng ano. Research talaga, pero I wouldn't deny, parang enjoy rin naman ako talaga sa ano, Ah, sa pag-listen sa music. As yes. do most of your viewers, I'm sure. Ito na, batch 2 of course. Yun nga, kanina minention nyo na you had to set another template to differentiate it from batch 1. So, when you were doing it direct, kasi ito na nga parang first mo din as the main director, di ba? So, Yes. paano ang preparations? Lalo na yun nga, may mga bagong artista. Were you also part of the casting, of yung mga pag-audition? Um, yung sa audition na ano, no, medyo yung Viva naman was involved doon sa ano, sa auditions. Pero yung pag-set ng look, dahil may familiarity rin naman ako sa look na kini-create, um, I knew I had to make it look different. Makukuha mo rin kasi yun sa styling una. Para iba rin yung look. Styling ng artista. Mas bata ng konti. Of course, yung soundtrack. Yun na nga, panibago. Mas nag-focus ako nun sa R&B, sa Yeah, I R&B, remember. sa hip-hop, medyo ganun. Medyo mas pop siya, mas current na pop compared doon sa Batch 1. original na batch ng TGIS. Na by that time, umakit na sila dun sa prime time. Growing up na yung pangalan nun. Yes. Um, ano pa ba? Tapos, pero meron rin kasi siyang meron rin yung bakit ba siya naging TGIS. I'm sure mas alam rin ni Kit to, no? Yung what makes TGIS TGIS. Okay, so essentially yung barkada, essential na merong lumileader dun sa boys. Na mas alpha siya dun sa iba. Meron rin na medyo
Queen bee ba? I don't know kung may negative connotation yun. Pero may queen bee doon sa mga girls naman. Meron silang tambayan. Uh, may mga problema, but they all get along, ganun. So, may halo yun ng pareho at saka nung kakaiba. Um, Honestly, sa simula, alam mo yun na ginagawa mo yung pagde-differentiate, but it felt more difficult because you're only starting. And then there was also no template. Wala kang, nanonood na ako siguro na ng Friends, I think. Pero walang Friends Batch 2. Yeah. So wala akong paggagayaan ng Friends Batch 2. Ng TGI, pag ng TGS, parang ayun pa rin, nandun pa rin ako sa Friends. So meron ka lang conscious effort na ibahin mo ng konti, gawin mo mas bata. Um, Tapos sa totoo lang kasi nung ginagawa ko yun, maybe I was, maybe in my mid-20s. And I was doing something na siguro for mga 18-year-olds, 16 to 18-year-olds, na feeling ko parang, sheesh, parang, parang ganun pa rin yung pag-iisip ko eh. Parang nandun pa rin ako, parang walang pinagkaiba. So, paano kaya yun? So, nag-focus ako ng konti sa medyo mas bata nun, Mhm. siguro. Para lang makita ko yung kaibahan. Hindi siya ganun kadali. Mhm. Kaya I'm sure kung panoorin ko rin marami rin ng episode siguro na nag-cringe rin siguro ako. Nako, available pa naman direct online. Pati ang Tal- batch 2. So, Gusto ko bang gawin sa sarili ko yon? Yung malay mo direct charot. mag-cringe fest ako, ganun. Uy, pero nice naman siya direct ah. I mean, at least for the fans talaga ng TG. I mean, nakita ko naman sa comments, nag-enjoy talaga sila. Tas ako nga, ang dami kong na-discover, which I will ask dito sa next question na meron pala itong mga original love teams at hindi pala yung mga original love teams na nakilala natin na naging iconic yung unang pairing. Like, I was surprised na, si Kim De Los Santos at si Ding Dong Dantes ay ang unang love team sa TGIS, tas walang Dino Guevara, tapos pumasok na lang eventually si Antoinette solo, mas sila ni Shara yung dikit, ganyan. So, paano yung direct? Kasi yun nga, merong Rigo doon. Kayo pala ang unang nagpauso nito. Charot. um, Diskarte eh. Mas diskarte. Lalo na siguro for the writers. Talagang kailangan nilang diskartehan yan. Kasi nung um, may gustong ipasok na artista yung Viva, um, didiskartehan mo kung paano may papasok yung artista na yan. Because it was TJS, parang di mo naman pwede kasing ipagdamot yun sa lalo na sa producer when they want to use it as a vehicle to launch their new Yeah. talents. So sino yan? Si Dino Guevara, sumasayaw yan. Ano rin yan? Parang si Ding Dong sumasayaw rin. Tapos papakita sa'yo. Tapos of course, as ako rin as a guy, may problema nga pala ako doon. Bihira ako makakita ng gwapo. Yung wala sa panlasa ko eh, parang, gwapo Yeah. ba yan? Ganon. Ako sa totoo lang, si Bobby, sabi, gwapo si Bobby, ha? Ha? Ano ba? Kasi nagkita ko ng gwapo si Red. Si Wanmig, hindi rin ako nagapuan kay Wanmig. Pero nung inilawan ako, nagulat ako sa, ang gwapo pala nito. Inilawan. Nakita ko naglakad eh. Ito, pinakilala sa akin, hi. Tapos inilawan ko siya, nilagay ko sa harap ng camera. Mhm. Pagtingin ko sa monitor, doon ko lang na-realize, gwapo nga to. Doon ko na-realize, ay, parang wala pala akong ano. Hindi ko pala, I couldn't really tell. Although si Ding Dong, Yeah. gwapo rin kaagad. Pero kunwari, si Dino, parang, ha? Gwapo ba yan? O sige. Pero at that point, parang alam ko na parang, huwag mo nang isipin. Talagang wala kang mata doon. Hayaan mong sila. Tapos, um, try to figure out along the way kung ano yung what has this guy got na kung bakit siya nagsa-stand out sa ibang tao. Mhm. Tapos ayun, tapos nilalagay nga namin sila sa show. Sorry, going back to your question. Nilalagay namin sa show, tapos didiskartehan mo na lang. Okay, sige. Ilipat kayo natin si Kim kay Dino, tapos si Antoinette pinasok. Lagay natin doon kay ano. Ano yun medyo meron rin experimentation I think for 1 or 2 episodes. Kung kanino makikita ng Viva nun, kung sino ang mas may chemistry. Mhm. So they allowed themselves that. Tapos and then pinanood nila.
tinignan nila kung which one was gonna work and which was not. Yeah. Pero grabe yan, Direk, yung tatlong love teams na yan. I mean, grabe yung pagka-phenomenal nila. Antoinette Dingdong, Kim Dino, and Sunshine Polo. Nakinikwento nga nila, di ba? Every time na mag-mall show sila, may mahihimatay, may nagwawala, may talagang nanghihila, ganyan. So, paano niya sinet yung ano lang, identities of each of the love teams as a director? Kasi yun nga, kahit pa ang galing na they were in the same show, pero iba-iba. Tapos yun nga, meron talagang mai-endear ka sa Antoinette Dingdong. Ako yun. Yan ang favorite ko. Then meron Kim Dino. Tapos yung mga gusto ng funny-funny, Sunshine Polo, di ba? Yeah. Um, Kasi I think the way Friends was designed, I remember na tatanungin, sino ka sa Friends? Yeah, ganun. Mhm. Sabi sa akin, Friends ka, ikaw si Ross. Ganun. Siguro back then, I was a Ross. Maybe now, more of a Joey, maybe, or a Chandler. So, nung ginawa rin yung, yung TGIS, iniisip rin na parang kailangan nakaka-identify yung audience natin with at least one of the Mhm. characters. And then, nagkaroon na ng love teams. Iisipin nyo na rin na kung ikaw, meron ka bang partner, meron kang girlfriend, boyfriend, sino kayo doon? Are you Apollo Sunshine? Kayo ba si Icy Kalay? Yan yung pangalan nila. Yeah. Yan. Tapos, kayo ba si, yun nga, si Dingdong Antoinette, si Iñaki, o si Iñaki Bianca, ganun. Lahat yun, yeah, parang, so ang iniisip naman ako, yung Dingdong Antoinette, kailangan yung coolest guy in school and coolest girl in school. Fashion-wise, wala ka talaga masasabi. Yung lahat nasa kanila na. Yeah. Good looking, mayaman, perfect, pero may problema pa rin. Or kayo ba yung kuwela na couple, pero may kabaduyan, yung parang extreme. Oo. Magmamall show yung dalawa na Ah. yun. Bibili muna sila ng tela tapos magpapatahi sila ng terno. Wala pang twinning, nagte-twinning na yon si Sunshine tsaka si Polo. Baduy pa yun noon, ginagawa na nila hanggang umabot na lang sa point na umuso na yon na pareho yung Yeah. yung magjowa. Or kayo ba yung mas lang, middle of the road, si Kim tsaka si Dino, na parang from the outside iisipin na parang okay lang sila, steady lang, pero may drama naman. So Yeah. ganon, yung kailangan may makaka-identify ka with at least one of the couples if you're a couple. And then if you don't have a partner, at least be able to identify with one of the characters. Mm. Derek, would you remember, ano, parang scenes that were memorable for you for each of the love teams na dinirect mong eksena nila? Ah, Siguro sa yung Ding Dong Antoinette, hindi ko masyadong matandaan yung eksena. Pero ang ginagamit kasi ni Iñaki noon was my car, yung Iñaki's car. It was a 1997 two-door na RAV4. Ah, Kahit yung doon, lakas ng loob ko, binili ko sa sasakyan ko na yun. Ang kinikita ko noon parang 36,000 a month. Yung hulog ko buwan-buwan was 27,585 pesos a month. So parang wala pa 9,000 yung neto na nakukuha ko. Isipin mo 36,000 yung sweldo ko. Tapos 27,585 yung hulog ko bawat buwan. Anyway, so yun yung sasakyan. Tapos di ba meron akong collection yung mga CDs na ako kasi nagamit ko na pang Yeah. scoring. Paglagay doon, ang scoring ng ang ang love theme ni Ding Dong Antoinette noon was Whenever I call you friend. Pero yung version nila yung Michael Johnson. Yung Michael Johnson was more acoustic kaysa doon sa original Mm, yung mabilis. ni Kenny Loggins. So yun yung ginamit ko. Tapos so it wasn't really in the scene, but they were in the car. And then when they switched on the engine, hindi pa sila love team nun. Patungo pa lang doon. Pero may Ah, scene sa mm. car. Tapos, nung start niya yung engine, tapos nag-play yung CD ko na yon, narinig ni Antoinette, naka-on yung lapel eh. Narinig ko,
Hi, I love that song. What version is this? Una mo na hindi pa, she's never heard of that version yet. Eh, singer siya. So, alam niya yung song, pero she's never heard that version before. Oh, I love this. Doon ko naisip na, okay, sige, bigay ko na lang sa inyo to. Tong version na to. Na whenever Mm-mm. I call you friend. Because sabi ko, it was new enough because it wasn't the original version. Yun naman yung Michael Johnson. Sige, bibigay ko na sa inyo. Kaya yun yung ginamit ko na, na Team love theme song. for them. Mm-mm. Theme song nila. Kay Ano pa Kim ba? Dino. Kay Kim Dino. Sheesh. Alaskado lang kasi lagi sa akin si Dino nun eh. Kasi ang balbon-balbon niya. Yung, pag ganun mo dito, lumalabas yung buhok Yeah. dito. Sabi ko, eh ako naman, kina-question ko rin yung sarili ko kasi nun parang, ako ayoko yan, pero baka naman appealing sa ibang mga tao yan. So, hindi ko na binabaril na parang, itago mo yung mga buhok mo sa dibdib. Tapos, ano pa ba? Ah, si ano kasi, si ano naman, si Polo, tsaka si Sunshine, away bati yan nun eh. Sila na nun eh. Tapos away bate. So makikita mo na lang sa eksena, parang, ewan ko kung if it ako na obvious, kasi kinakat ko na may inuulit ko, pero feeling ko na obvious kapag yung nag-aaway sila. Kasi parang wala yung parang wala yung lambingan na very spontaneous kasi nung kanila, very organic yung acting nila Yeah. kasi yung harutan nila, ano yun eh. Yung marami naman dun, parang ginagawa na lang nila on their own, yung harutan nila. So feeling ko nakikita yun eh. Ano, ayun, interesting rin. Pero I'm sure if I watch it, I always say cringe, cringe. Pero for those of you watching, I think allow yourselves to embrace something that you've done in the past and you cringe about. Because if you do, that means you've grown. Kung hindi Yeah. ka nag-cringe dun sa ginagawa mo noong araw pa, ah, ba, baka ano ka na, baka hindi ka nag-grow between that time hanggang dito. Mag-worry ka Yeah. ng konti. Ha? Parang kailangan there should always be something you could criticize about something you've done in the past. Para nakita Yeah. natin, nag-move forward, ano ka na. Umabante ka na. Correct. Develop ka. Nag-develop. Yes. Yes. Siyempre, direct ang isa pang ano, no? I mean, they were not part of the main love teams ng second batch, pero tumatak din talaga kasi they were part of it. And Curtis Chachi Chubby Del Rosario, di ba? Na parang sila na yung naging Yes. banner nung sumunod. Super. Kasi si Ann Curtis, there used to be an actress named Idel Martinez. Yeah. She was part of the first batch, pero yung second layer, yung mga younger Kids. ones, sila nila Maybelline de la Cruz, ganyan. Napunta na sila dun sa second batch. Nung pumunta sa second batch, parang nag-abroad yata yung si Idel. Siya talaga yung supposedly love team ni Chubby. Chubby. Um, pero nag-disappear. Hindi na siya bumalik. Parang di bumalik ng Pilipinas. There was no way to contact her. She wasn't even... Hanggang ngayon, di namin alam kung saan nagpunta Oo, si Idel. direct. Alam mo, grabe, walang nakakaalam. Although, after niyang umalis yata siya sa TG, parang lumabas pa pala siya sa isang singing contest. I forgot which, Metropop. Tapos Talaga? after, yeah, then iba na yung itsura niya. Okay. She's a grown woman na, ganyan. But after that, nawala din siya. Tapos hanggang ngayon nga, hinahanap ng mga tao, asan na ba si Idel Martinez? Nobody knows. Oh, wala naman siguro ginawang krimen yun. No? Hopefully, Pero, ano? pero it paved the way para makapasok si Anne. Kasi um, may ginawa ng movie nun si Anne. I don't know how, hindi naman siya yung bida doon, pero na-introduce na siya sa Magic Kingdom. Mhm. Tapos, yung sabi sa direct, papasok natin to, sobrang ganda nito. And ayun, pumasok nga si Anne. Siya na yung love team nun kay Chubby. Nagang gusto ko kay Anne was, and always has been, si Anne, hirap pa siya magtagalog noon ng walang twang. Maganda yung role niya doon as si Emily. Ang role niya doon was anak siya ng janitor sa school. Yeah. Tapos siya parang she was there on a scholarship. Pero dahil yung looks niya, dahil yung nanay niya was um, parang foreigner halos, hindi pag-iisipan ng mga klase niya na siya.
na scholar kasi she's a major looker. And that's why I love the way Sinakit wrote ang TGIS. Because these are very real characters. And sometimes you feel like na parang ayaw mo man aminin, you are to a certain extent that kind of person. Like M, she was pretty and all, but she wasn't perfect because Yeah. she was so close to her father. Mahal na mahal niya yung tatay niya. Pero hindi niya maamin sa mga kaibigan niya na yung tatay niya worked as a janitor. And then there was a very touching scene na kasi kinakausap pa niya na yung tatay niya, parang, tatay, pwede pa akong humingi ng pera, sabi niya. Oh, pera, bakit? Bakit mo kailangan ng pera? Kasi pa, bibili po ako ng dress. Ganyan pa yung boss niya. Naalala ko yung eksena na yan. Dress, para saan? Kasi po, pupunta po ako ng prom. Prom! Parang it was so surreal. Pero ang gusto ko kay Anon, kahit ganun yung magsalita, pag binigyan mo ng reaction siya, she was right there in the scene. There was so much truth. There was so much sincerity in her acting. Kaya si Anne hindi yan sumikat dahil lang maganda. Given na yun. Mhm. Pero sa totoo lang sa industriya kasi marami, 3 piso yung maganda. Pero yung magaling. Tapos yung kapani-paniwala, ayun, she had that early on. Yun yung meron si Anne. But going back to that character nga, yung hindi niya maamin dun sa mga friends niya. So, yung tatay niya was trying everything again para mabigay yung dress ng anak niya. Meanwhile, the following day, punta sa school, nakalimutan dalhin ni M yung kanyang baon, yung baonan niya. Tapos during in the middle of the day, magkasama yung si M, si Anne, with her friends, lumapit yung tatay niya tapos inabot sa kanya yung baonan. Sabi, oh anak, nakakalimutan mo yung baon. Tapos sabi niya, um, ay salamat po Mang Celso. Hindi niya tinawag na tatay in front of her friends. Tapos yung tatay niya, na-gets ka agad. Yung tatay niya was Ronnie Lazaro. Ronnie Lazaro, perfect. Tapos yung tatay niya, gets ka agad, lumayo lang. And then she felt awful the whole day. Tapos tinanong siya ng friends, ba't ka tinawag ng anak? Di ba anak lang tawag sa atin ng mga old people pag naiwan Yeah. ko siguro. So dininay pa rin niya. And then when she got home, she kept on saying sorry, ganon. I think it's something that we can relate to. Even I, siguro I would admit, especially lalaki ako, yung parang nahihiya ako na nandun yung nanay ko before pag susunduin ka sa school, di ba? Parang, or nahihiya ka lang, parang hindi cool yung nanay ko, ganun eh. Hindi ka tulad ng ibang mga nanay. But eventually you grow up and you realize this all doesn't matter. And mahal ko yung nanay ko. She doesn't have to be the coolest looking mom or she doesn't have to look young or look great or to be coming out of a fancy car. So yun ang gusto ko sa TGIS. No? It's something we could relate to na it's very real and kudos sa kay Kit tsaka yung writing team na husay, husay. Kaya Yeah. naman hindi ako nagtataka kung bakit sumikat siya noon at hanggang ngayon naaalala pa rin because that was just one of the things na palagay ko na tumatak dun sa mga viewers. Direk, hindi na kayo ang nag-handle ng batch nila Ann nung sila na lang, like sila Vanna, sila Aiza. Sila yun, ako yun. Kayo pa din yan, Direk, Hmm. after umalis nila Antoinette. Umakyat yata ng si Antoinette. Kasi meron pang part, hindi ko na alam kasi nung umalis ako ng Viva, alam ko nagtuloy pa sila noon. Pero nahawakan ko pa si Vanna Garcia, was also very good. Tsaka Aiza. napaka-unique ng features. Aiza, who happened to be like a cousin of my cousin pala, na taga Malibay pala siya, parang we were kind of related by affinity. Yan, sila Ivan Gonzalez. MMDA pa rin ba siya ngayon? That Oo nag-work with yata. But yeah, I remember that he used to be. Evan. Oh, ang galing rin. May mata rin talaga sila Veronique nun sa kung sino yung good looking, tsaka yung sino yung kakagatin ng masa. Hindi Mhm. pwedeng basta good looking lang. Kailangan relatable sa masa. Hmm. But Derek, do you remember how TGIS ended? At least for the second batch. Kasi yung batch 1, malinaw na they went to growing up, tapos natapos yung growing up nga. Pero itong batch 2, parang ang hazy kasi ng memory na kung paano sila natapos.
Ako, hindi ko nakita kasi yung ending because I think the last episode I directed before I left Viva was, kung hindi prom, it was a grad ball, ganon. But it was a party. I remember that kasi nasugatan nun si Sunshine Dizon eh. Tapos pumunta siya on set, tapos pumunta siya sa hospital, tapos bumalik, may benda, pero tinapos pa rin namin yung taping. Pero that was my last taping, kaya hindi ko rin masyadong matandaan eh. Pero parang ganon, yung parang gumraduate yata sila eh. Or Mhm. natapos yung school year. Parang doon lang natapos. Hindi ko rin masyadong Oo. Kasi medyo hazy nga. Kasi tas biglang naging sila Anna. Pero maikling maikli lang yun eh, di ba? Nung sila Ann, Hindi Aiza, sila Vanna na yung nakarami ano. pa sila I think sila were in by palagi ko by episode 6 nung second batch. Ay, Andun yeah. yata sila. Pero yung Mm. sila-sila lang direct, parang short na lang yun eh, di ba? Hindi ko nga maalala nung nawala si Antoinette eh. Maybe because ang solid-solid na nung iba, sikat na rin sila na hindi ko na rin naramdaman yung loss nung nauna. Kasi Oo. wala ka na ring space para ikwento yung storya niya eh. Kasi nga may nangyayari na rin dito sa iba. Pero Mhm. palagay ko siguro nahawakan ko yung post Antoinette, maybe another half half a season siguro at least. Kasi I Mhm. remember working with them a lot eh. Nakarami pa ako Yeah. sa kanila eh. Kaya doon nga ako nanginayang sa mga yun pa, sabi ko okay lahat yan, walang tapon sa mga yan eh. Sila Aiza, Yeah. galing din. Eto direct, syempre, no, si Anne at si Ding Dong. Well, dalawa lang sila, but most of the second batch din talaga, ng mga naging babies nyo, talagang Tumodo. sumikat, tumodo, naging big stars talaga. We cannot deny. Mm. So parang how do you feel that you were part of their beginnings? Di ba? Na nakita mo si Anne na nagtatuwang pa, si Ding Dong na, yun nga, nagpapahid pa ng ilong when you met him. Tapos ngayon, eto na sila. um, um, uh, I don't really, ako kasi, personally, when I watch it, may aliw lang, parang, oh, layo, nakakatuwa, di ba? Parang, nakakatuwang ang laki and at the same time hindi mo rin naiisip na nakaka I mean let's face it, I'm one of the luckier ones also rin naman who's been directing since and is still in the industry now. Yeah. So medyo I wouldn't say naman I'm in that same ship as they are, na parang hindi ko malaman kung gaano, hindi ko na-realize kung gaano nakalaki na travel ni Ding Dong from pagiging hindi kilala doon sa super sikat, or hindi ko makita kasi parang magkakasama kami dito sa cruise Yeah, ship oo na nga. to eh. 'Di ba? Pero ayokong isipin kasi ibang level naman yun sa kanila. Pero kasi ako naman natatanaw ko sila the whole time. I am probably in a smaller, less fabulous ship, a slower ship, pero natatanaw ko sila. Kaya siguro hindi ko rin nare-realize the magnitude of their fame, of their popularity. Because aside from that fact, they've also remained very real, the same approachable people that I've known ever since. When we see each other, we just missed each other kung matagal ko na hindi nakakatrabaho. See, as for Ding Dong naman, pag nakita ko, because we get to see each other on a regular basis, inaanak ko rin yung anak niya, and then meron kaming shows na nagkakasama kami madalas, and nagkakausap rin kasi kami on a regular basis. Hindi mo na-realize na parang, wow, sa ibang tao nga pala, talagang ang laki-laki nito. And I don't think they want me to react that way either. I mean, to realize na Mhm. parang sobrang laki na. And I think that's what keeps the friendship um, still real, still fresh, Mhm. still the same. Because hindi nagbago yung pagtrato niyo sa isa't isa. And so sana malaman rin ng viewers ninyo na although your idols are very, very popular,
also very real people, very approachable. So, pag meron kayong chance na, kunwari, you're dying to get an autograph, ganyan, pero kumakain, hayaan yung kumain. Pero, kung Yeah. gusto niyo pwede niyo approach lang. I just wanted to say hi. Pero I'll allow you muna po to finish eating. Pero baka maybe po later, maybe pagtapos na po kaya and have a picture taken. I'm sure it's going to be fine with them. Yung just to allow, ay yung ipakita niyo lang sa kanila na naiintindihan ninyo na ayaw niyo silang guluhin. Pero they also value yung ano ninyo, yung you people na yung looking up to them and being an inspiration to you. They like that naman. So, wag niyong isipin na ganun sila because they're very, very, very nice people. Yes. Tsaka tao talaga. Para-pareho tayong tao. Kailangan kumain at may personal Super. time. Yeah, yeah, oo, ganun. Ganun Yeah. lang yun. Mhm. And that is TGIS Batch 2 from Direct Dom Zapata's point of view. Eto na, tatawid tayo sa next. Ituhog na natin tong two shows na to. Julina, ang galing eh, ang galing na artista. Parang kung may papasok tayo dito na artista, kailangan sasabay. Pumasok yung anak ko, Sunshine Dizon, taga TGIS. Pero mag-launch ng batch 2 ng Click batch 2. Solo launch tong mga tao na to. And there was one actor na umuwi lang sa Pilipinas to vacation, pero anak rin siya na artista. Pero hindi na siya bumalik kasi nag-artista na siya rito. Ang pangalan niya nun, Richard Gutierrez. Tapos, si Angel Locsin, ang love team pa na yun, si Riley Valeros. Tama ba ako? Yes. Sabi ko, good morning po ma'am. Good morning Miss Jane. Dominic Zapata po. Ako po yung magdidirect sa inyo today. Sabi ko, I'm so pleased to meet you. Sabi ni Jane and all her Jacqueline Jose nuanced delivery. Sabi niya, ganun. Ganun yung kilid. Ganun. Kukunin niyo ako last day na. Sabi ko, I'm so sorry, Miss Jane. Tapos nang ginawa ko yung tong Twin Hearts, biglang hindi makaiyak si Dennis. Oh. Nahirapan si Dennis nun. Tanong niyo sa kanya kung if you get the chance. So, sabi nila, direct gusto namin magmukhang Meteor Garden. Kaya ba yan, direct? So, I was trying to figure it out. Kasi obviously, back then, iba pa yung cameras na ginagamit nila sa ginagamit natin. So even technical, direct gusto nila ganon, not only the template. Oo, look. Oo, look talaga. Look talaga, okay. At that time, look yung hinahanap nila. Si Rudy Fernandez. Meron silang kissing scene ni Pops Fernandez. Oh, yeah. So, si Pili siya. Ito yung scene. Tapos nandiyan lang yung banyo sa bayan. Siguro sa wall. Naksan yung pinto, so, sipilo siya. Left the door open, nagsisipilo siya. Kaya nakikita ko na, tagal magsipilo. Pagkatapos magsipilyo, lapit yung niya, bodyguard niya. Binigyan siya ng mouthwash. Mouthwash pa. Para sigurado talaga, mouthwash. Yeah.